Sabrina, sinusumpong na naman ang asawa ko. Tatawag na lang ako sa'yo mamaya. Saad niya at nagmamadaling kinuha ang bag niya. Kinuha ko ang aking calling card at ibinigay sa kaniya. Or you can contact my secretary. Tinuro ko sa Irene. Nang makaalis na si Shaira, muli kong tiningnan ng mga larawan sa drawer ko. Hindi ako pwede magkamali. Si Shaira ang kasama ni Ryan sa mga larawan na to. Hindi kaya naputol ang pag-iisip ko nang may tumawag sa akin. Kaagad kong sinagot ang tawag nang makita ang pamilyar na numero kahit hindi naman nakaregister sa phone ko. Stop looking for me. Napakagatlabi ako at kasabay nun ay pagbilis ng heartbeat ko. Ryan? Ikaw ba to? Buhay ka? Tumayo ako at muling tiningnan ang phone ko. He died 5 years ago. Sagot ng lalaki sa kabilang linya at biglang naputol ang tawag. Sabrina's VOB. Ma'am Sabrina, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong na Irene sa akin. Ilang araw na kayong nawawala sa focus. Yes, of course. Marami lang din akong iniisip. Alam mo na, may problema na naman sa isang hotel na pag-aari ng asawa ko. Bumuntong hininga ko. Gusto kong sabihin kay Irene ang totoong dahilan kung bakit ako palaging lutang. Wala lang talaga akong lakas kasi ayaw kong isipin niya na nababaliw na ako kaiisip kay Ryan. Tumingin ako sa calendar ko na nasa ibabaw ng table. Tiningnan ang mga gagawin ko at pupuntahan ko ngayong linggo. Bumuntong hininga ako nang maalala na magkikita pala kami ni Shaira sa Sunday. Kasama niya ang kanyang asawa. Bigla na lang akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit. Inabala ko ang aking sarili sa pagtatrabaho. Palaging gabi na din akong nakakauwi kasi mas gusto kong manatili sa opisina kaysa sa bahay. Sa tuwing nasa bahay kasi ako, ay palagi kong nakikita ang figura ni Ryan kahit saan. Kailangan ko na yata magpa-check up kasi ilang taon na ako nagkakaganito. Ma'am? Tumatawag po si Sir William. Saad ni Irene. Nakapapasok lang sa opisina ko. Ano daw ang kailangan niya? Tanong ko nang hindi malang nagangat ng tingin dahil nakafocus ako sa binabasa ko. Tinatanong niya po kung may gagawin kayo pagkatapos ng meeting ninyo with Ma'am Shaira. Sagot ni Irene. After our meeting, dadalaw ako kay Dad at sa asawa ko. As usual. Okay, Ma'am. Noted po. I'll inform him. Paalam ni Irene. Nakagawian ko na ang pagbisita sa mga puntod ng mga mahal ko sa buhay. Wala kasi akong ibang gagawin sa tuwing weekend. Tuwing Sabado ay gagala kami ni Evara. Pagsapit ng linggo ay magsisimba kami at bibisita sa puntod ng aking mga magulang at asawa. 5 taon kong ginagawa ang ganitong setup. Napatingin ako sa cellphone ko nang mapansin ang tawag ni William. Sinagot ko ang tawag niya. Yes, Will? Binuklat ko ang mga dokumento. May pupuntahan sana tayo sa Sunday. Ganoon ba kaimportante ang pakikipagkita mo kay Shaira? Binitawan ko ang hawak kong papel at sumandal sa swivel chair. Saan ba tayo pupunta? Naka-schedule na kasi ang meeting namin ni Shaira. Nakakaya naman kung i-cancel ang meeting, lalo na't kasama niya ang kanyang asawa. Napatingin ako sa pinto nang mapansing may kumakatok. Tumayo ako upang buksan ang pinto. Nangunot kaagad ang aking noo nang makita si Maris. Humiti siya sa akin. It's been a while, Sabrina. William, mamaya na lang tayo mag-usap. Nandito ang ex-girlfriend mo sa opisina ko. Pinatay ko ang tawag at hinarap si Maris. Ano ang ginagawa mo dito? Bumaba ang paningin ko sa brown envelope na binigay niya sa akin. Mag-a-apply ako ng trabaho sa company mo. I mean, kumpanya ng Jacobs. Sinundan ko siya ng tingin nang bigla siyang pumasok sa loob ng opisina ko na parabang empleyado. In fairness, ang ganda-ganda pala dito. Bigatin ka na ngayon. Simula nang mawala ang buong Jacobs, ay ikaw na ang namamahala sa lahat ng mga ari-arian nila.
Pinasadahan ni Maurice ang buong opisina. Maurice, kung gusto mo mag-apply ng trabaho, manager dapat ang nilalapitan mo. Anong klaseng trabaho naman ang a-applyan mo? I rolled my eyes at bumalik sa table. Uupo na sana ako nang bigla siyang umupo sa swivel chair. Dahilan kaya muntik akong madapa. Tiningnan ko si Maurice habang umiikot-ikot. Nag-enjoy sa pag-up sa swivel chair. Maurice, hindi ka pwede dito. Hindi ka pa nga nag-apply ay ganito nang ginagawa mo. This is CEO's office. Matigas kong sabi sa kanya. Ganun ba? Kailangan ko pa ba talagang kausapin ng manager? Ikaw naman ang president ng kumpanya. Ngumiti siya at tiningnan ang mga dokumentong binabasa ko. Hinila ko si Maurice kay napatayo siya. Maurice, pwede bang huwag mong pakialaman ang mga ginagawa ko? Nagpunta ka lang ba dito para manggulo? O gusto mo ng trabaho? Hindi ko na maitago ang inis na nararamdaman ko. Ipapatawag ko si Manager Carambao. Talk to her. Hindi mo ba ako ma-hire kaagad? Nangunot ang noo ni Maurice. Kumurba ang labi ko. Bakit naman kita i-hire kaagad? Hindi ka pa nga nag-a-apply, rejected ka na. Hindi porket magkakilala tayo, ay basta-basta ka nalang papasok dito. At bang boss kung makademand ng trabaho at i-hire ka agad. Tinignan ko ang resume at application letter niya. Gusto mong maging secretary ko? Nangunot ang aking noo. Oo, pumayag ka na. May sakit ang anak ko, Sabrina. Kailangan ko ng malaking pera. Napakagatlabi ako. May secretary na ako. Hindi naman kami hiring. Mas lalong kumunot ang noo ko nang makitang mali ang resume at application letter niya. Madumi pa nga ang ginamit na papel at mali ang address. Tagalin mo na lang ang secretary mo. Tapos, ako ang ipalit mo sa kanya. Ngumisi ng malapad si Maurice. Hinawakan niya ang kamay ko. Tidaasan ko siya ng kilay. Maurice, malaking kumpanya ang Jacobs Group. Hindi ito isang barangay lang. Bakit kita kukuning secretary? Hindi ka nga nakapagtapos sa pag-aaral at wala kang alam sa mga gagawin. Hindi ka hands-on sa mga gagawin dito. Nangunot ang noon ni Maurice. Nangiinsulto ka ba sa akin? Hindi porket wala ako natapos, ay hindi ko na magagawa ang mga trabaho ng sekretarya, Sabrina. Nakapangasawa ka lang na mayaman, ganyan ka na kung umasta sa akin. Nilagay ko sa table ang resume at application letter ni Maurice. Hindi pang iinsulto ang tawag dyan, Maurice. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ka karapat-dapat na maging sekretarya ng kumpanya dahil hindi sapat ang alam mo. Ano? Ipapahiya mo ba ako sa mahalagang tao sa Jacobs Group? Ultimo spelling ng sekretarya hindi mo alam? Ganyan ka ba talaga kabobo? Pinatawag ko si Irene. Inutusan siyang palabasin si Riza sa opisina ko at kausapin ng manager kung mayroon bang bakanting trabaho na pwedeng ibigay sa kaniya. Gustuhin ko man ang hindi bigyan ng trabaho si Riza, pero naisip ko ang anak niya. Siguro naman kahit tagapunas ng mga bintana sa iba't ibang opisina ay makakatulong na ako sa kaniya. Ma'am, sa cleaning staffs namin nilagay si Ma'am Riza. Saad ni Irene nang makabalik siya sa opisina ko. Good. Pabantayan mo siya ng mabuti sa manager at iba pang staffs natin. Wala akong tiwala sa babaeng yun. Bilin ko. Magsisimula na po ang meeting, ma'am. Saad ni Irene kay lumabas na kami ng opisina. Ang conference room ay puno ng mga executives, architects at project managers. Ang bawat isa sa kanila ay abala sa pagbubuklat ng kanilang mga plano at dokumento habang hinihintay ang pagsisimula ng meeting. Naupo ako sa dulo ng mahaba at makintab na lamesa. Ang lugar na palaging nakareserba para sa akin bilang CEO at President ng Jacobs Group. Hindi na natin pwedeng i-delay ito. Sabi ko habang tinitingnan ang agenda ng meeting. Ang Jacobs Hotel ay isa sa mga flagship properties natin at hindi sapat ang simpleng pag-aayos lang.
Gusto kong siguraduhin na mag-iiwan tayo ng impresyon sa mga bisita. Tumingin ako kay Linda, ang head architect ng proyekto. Linda, ano ang update mo sa design proposal? Kailangang makuha natin ang tamang balanse ng modern at timeless aesthetic. Tumayo siya at nilatag ang mga plano sa harap ko. Binuksan na isang malaking blueprint na agad na nakakuha ng atensyon ko. Narito ang aming updated design, Ma'am Sabrina. Tinanggal na namin ang mga elementong masyadong makaluma. Pero, siniguro naming mapapanatili ang karakter ng hotel. Mayroon din tayong sustainability features na maaaring maging edge natin laban sa mga kakompetensya. Tumango ako habang sinusuri ang bawat detalye. Maganda ang layout, pero may isang bagay na tila kulang. Gusto ko ng mas grand entrance lobby. Something that screams elegance the moment a guest steps in. Hindi sapat ang pagiging functional. It has to be unforgettable. Tumingin ako kay Martin, ang head ng operations. Martin, ano ang projection mo para sa timeline? Kailan natin pwedeng simulan ang major constructions work? Nag-flip siya ng pahina sa kanyang report. Kung ma-approve natin ang design ngayong linggo, maaari tayong magsimula ng demolition sa loob ng 1 buwan. Pero magkakaroon ng epekto ito sa ilang bookings. Cancel the bookings kung kailan, sagot ko agad. Mas malaking risk kung patatagalin pa natin ito. I want this project done efficiently, but without cutting corners. Clear? Tumango si Martin at nagsimula na magtawanan ang iba pang nasa silid. Alam nilang seryoso ako sa bawat salitang binibitawan. Hindi lang ito tungkol sa pagiging maganda. Dagdag ko. Tumingin sa bawat isa sa kanila. This is about setting a standard. Ang bawat aspeto ng hotel na ito ay dapat maging reflection ng Jacobs Group. Sophisticated, forward-thinking, and world-class. Kaya, siguraduhin ninyong wala akong makikitang kahit isang detalye na hindi pinag-isipan. Tahimik ang buong room habang hinihintay nilang magsalita ako ulit. Nilingon ko si Linda. Revise the design with my notes. I want the updated proposal on my desk by Friday. Understood? Yes, ma'am. Mabilis niyang sagot. Tumayo ako at inayos ang aking blazer. That's all for now. I expected results, not excuses. Dismiss. Lumabas ako ng conference room nang may matatag na hakbang. Dala ang kumpiyansang kailangang makita ng bawat isa sa akin. Alam kong mataas ang expectations nila sa akin bilang leader. Pero mas mataas ang expectations ko sa sarili ko. Pagpasok ko sa opisina, agad akong natigilan. Ang maayos at minimalist kong workspace ay bilang naging parang eksena sa isang tambakan. Mga pinagbalatang papel, basyo ng kape at kung ano-ano pang kalat ang nagkalat sa sahig at mesa. Hindi ko mapigilan ang pagtaas ng kilay ko habang naglalakad papasok. Sa couch sa gilid, nakaupo si Riza. Isa sa mga tagalinis namin. Nakayuko siya, abala sa kanyang cellphone. Hindi man lang niya napansin na nakapasok na ako. Riza, tawag ko. Matalim ang boses. Napatingala siya bigla, halatang nagulat. Agad niyang inilapag ang cellphone sa tabi at tumayo. Ma'am Sabrina, pasensya na po. Hindi ko napansin na nariyan na kayo. Tumingin ako sa paligid. Hinihila ang pasensya ko na parang manipis na sinulid. Pasensya? Ano itong nangyayari sa opisina ko? Bakit parang ginawang basurahan? Hindi siya agad nakasagot. Halatang gulat at nahihiya. Ano po kasi ma'am, naglilinis po ako kanina pero natambakan lang po. Pinutol ko siya. Natambakan? Riza? Trabaho mo ang siguraduhin malinis at maayos ang opisina. Lalo na ito. Hindi pwedeng ganito ang itsura ng opisina ng CEO. Kung may magpunta dito at ganito ang abutan nila, anong iisipin nila tungkol sa kumpanya natin? Nakatungo lang si Riza. Pinupulot ang ilang kalat sa sahig.
Pero hindi ko pa din mapigilan ang inis ko. Wala akong pakialam kung gaano kaabala ka sa ibang bagay. Kapag nandito ka, siguraduhin mong ginagawa mo ang trabaho mo ng tama. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Mahina niyang sagot. Hindi sapat ang opo. Ayusin mo ito ngayon na. At kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo ng maayos, sabihin mo sa akin na makahanap ako ng kapalit. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi na po mauulit. Sagot niya habang nagmamadali ng pagligpit ng kalat. Tumalikod ako at tumiretso sa desk ko. Pinipilit pakalmahin ng sarili. Nakakainis kapag may ganitong pagkukulang. Lalo na't galing ako sa isang mahirap na meeting. Ang opisina ko dapat ang lugar kung saan nakakahanap ako ng focus. Hindi ng dagdag ng inis. Huwag mo kalimutang i-check lahat bago ka umalis. Dagdag kong sabi nang hindi siya nililingon. And I mean everything. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa paglilinis. Sinandal ko ang likod ko sa upuan at huminga ng malalim. Isa lang ito sa maraming bagay na kailangang ayusin sa araw na ito. Pero ayoko nang ulitin pa ang ganitong eksena. Sa Jacobs Group, walang puwang kapabayaan. Nakaupo ako sa harap ng vanity mirror sa opisina ko. Inaayos ang huling detalye ng aking look para sa gabing ito. Sa isang oras, magkakaroon ako ng dinner meeting sa isa sa mga pinakamahalagang potential investors ng Jacobs Group. Ito ang klase ng gabi kung kailan ang bawat salita, kilos at kahit ang suot mo ay epekto sa magiging desisyon nila. Ma'am Sabrina, narito na po ang updated profile ng investor, sabi ni Irene. Ang sekretarya ko, habang inilalapag ang folder sa tabi ng mesa. Tumango ako habang inaayos ang aking hikaw. Salamat, Irene. Na-check mo na ba lahat? Ang reservation, ang dietary preferences niya, at ang flow ng presentation? Yes, ma'am. Confirm ang reservation sa Le Jardin at sinigurado kong may option para sa vegetarian menu. Nasa bag niyo na rin po ang updated pitch deck, just in case kailanganin ninyo. Sagot niya ng may kumpiyansa. Tinignan ko siya sa salamin. Isa si Irene sa mga tao sa kumpanya na halos walang palaya. Kaya ko siya dinala dito. Alam kong maaasahan ko siya at kailangan sa ganitong high pressure moments. Baka gusto mong suriin ito, dagdag niya. Inabot ang tablet na naglalaman ng financial overview ng kumpanya. Para lang po may ma-refresh kayo habang nasa biyahe tayo. Kinuha ko ang tablet at mabilis na binasa ang laman. Perfect! Ang importante, mapakita natin sa kanya kung gaano katatag ang kumpanya at kung bakit ito ang pinakamagandang investment na pwede niyang gawin ngayon. Sigurado ako may impress siya, ma'am, sabi ni Irene. Nakangiti ng bahagya. Tumayo ako mula sa upuan at inayos ang aking blazer. Suot ko ang isang sleek na may navy blue na pantalon at matching blazer. Natinernohan ko ng cream silk blouse. Simple pero malakas ang dating. Irene, gusto kong siguraduhin na magiging smooth ang lahat. Kung may kahit anong hindi inaasahang problema, ikaw ang haharap. Pero siguraduhin mong hindi naaabot sa akin ang gulo, okay? Understood, ma'am. Sagot niya agad. Naglakad kami palabas ng opisina. At habang nasa elevator, pinasadahan ko ng huling tingin ng notes sa tablet. Nakaramdam ako ng bahagyang kaba, pero mas nangingibabaw ang kumpiyansa. Alam kong handa ako. Pagdating namin sa lobby, naroon ang sasakyan na magdadala sa amin sa Le Jardin. Binuksan ni Irene ang pinto ng kotse para sa akin. At bago ako sumakay, tumingin ako sa kanya. Irene, huwag kang mawawala mamaya. Kahit gaano kaganda ang pitch ko, kailangan ko pa rin ang backup. Lahat ng detalye, kailangan perfecto. Of course, ma'am. Lahat po ay nasa control. Sagot niya. Sigurado ang tono. Ngumiti ako ng bahagya. Saka sumakay sa kotse. Habang paalis kami ng building, tinignan ko ang ilaw ng lungsod mula sa bintana. Ang gabing ito ay isa na namang hakbang para sa kinabukasan ng Jacobs Group at wala akong balak magkamali. Pagpasok pa lang namin sa Le Jardin, agad kong naramdaman ang bigat ng gabing ito. Ang ilaw ng chandelier ay nagpapalambot sa elegante,
ngunit tensyonadong hangin sa loob. Ang bawat sulok ng restaurant ay may katahimikan. Napababang lahat ng tao ay aware na nasa prestihilyosong lugar. Sinundan ko si Irene papunta sa table kung saan naghihintay si Shira Generoso, ang potential investor na maaaring maging susi para sa pagpapalawak ng Jacobs Group. Suot ni Shira ang isang simple, ngunit classy na white dress at ngumiti siya nang makita kami. Sabrina, it's a pleasure to finally meet you. Pati ni Shira habang tumayo upang makipagkamay. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may halong otoridad. Isang boses ng isang taong sanay sa boardroom. Shira, the pleasure is mine. Thank you for making time for us tonight. Sagot ko. Ngumiti ako at tinanggap ang kanyang kamay. Ngunit bago pa ako makaupo, may nakaagaw ng pansin ko mula sa gilid ng aking paningin. Sa kabilang side ng table, may isang lalaki ang nakatalikod, abala sa pagtimpla ng kanyang kape. Pamilyar ang tintig niya, ang broad shoulders. Ang slight na pagyuko ng kanyang ulo habang nakatitig kay Shira. Parang tumigil ang oras habang pinipili kong intindihin kung bakit napakakilala ng pagkurang iyon sa akin. Tila mabigat ang bawat hakbang ko habang papalapit sa mesa. And this is Roscoe. Narinig kong sabi ni Shira. He's my husband and one of my business consultants. I brought him along tonight since I trust his insight. Halos mahulog ang puso ko sa sahig nang marinig ang pangalang iyon kasabay na paglingon ng lalaki sa akin. Hindi pwede magkamali ang pandinig ko at lalong ang paningin ko. Nang humarap siya at ngumiti sa amin. Diyos ko, si Ryan. Ang asawa kong akala ko ay matagal ng patay. Ang mga mata niya, ang hugis ng kanyang panga, pati ang maliit na pilat sa gilid ng kanyang labi, ay walang nagbago. Ngunit habang nakatitig ako sa kanya, tila walang anumang pagkakilala sa kanyang mukha. Para siyang isang ekstranghero na nakatingin pabalik sa akin. Sabrina, this is Roscoe. Pakilala ni Shira. Roscoe, meet Sabrina Jacobs, CEO and President of Jacobs Group. Tumayo siya at inilahad ang kamay. Pleasure to meet you, Miss Jacobs. Sabi niya, malalim at magalang ang boses. Halos hindi ko maigalaw ang kamay ko. Ngunit, kailangan kong magpigil. Ang bawat segundo ay parang sinisikap kong kontrolin ang damdaming gustong sumabog mula sa dibdib ko. Ang hininga ko ay mababaw at pakiramdam ko ay nawawalan ako ng balanse. Ipinilit kong umiti at tinanggap ang kamay ng lalaking kamukhang kamukha ni Ryan. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng kakaibang kirot. Pleasure's mine, sagot ko. Pinipilit kaming normal ang tono ng boses ko. Naupo kami sa mesa, ngunit ang utak ko ay parang nasa ibang lugar. Habang nag-uusap sina Shira at Irene tungkol sa mga detalye ng proyekto, hindi ko mapigilang palihim na pagmasdan si Ryan. Ang paraan ng kanyang pagsagot, ang formal na kilos niya, tila hindi siya ang lalaking pinakasalan ko. Ngunit paano iyon posible? Hindi ko napigilan ang sarili ko at nagsalita. Roscoe, your face looks familiar. Have we met before? Tumingin siya sa akin at bahagya nag-isip. Ngunit umiling pagkatapos. I don't think so, Miss Jacobs. I'm sure I would remember meeting someone like you. Ang sagot niya ay parang isang sibat na tumama sa puso ko. Wala ni katiting na pagkilala sa kanyang mga mata. Ang taong akala ko ay nawala sa akin habang buhay, nasa harap ko ngayon. Ngunit tila hindi niya ako kilala. Sabrina, are you okay? Tanong ni Shira. Napansin ang bahagyang katahimikan ko. Agad akong bumalik sa realidad at kumiti ng bahagya. Yes, I'm fine. Just a little bit tired from the earlier meetings. Nagpatuloy ang pag-uusap. Ngunit sa bawat saglit na tumitingin ako kay Roscoe, ang damdaming nakakulong sa loob ko ay pilit gustong kumawala. Paano ito nangyari? At bakit wala siyang naaalala?